Hindi kaya pinakilala ni Olga si David sa'yo bilang tanggol para paikutin kayong lahat? Ginawa na ako! Ramon! Mga sinungaling! Binigay ko sa kanya ang lahat, pati na ang pangalan ko! Kamatayan ang kabayaran ng ginawa niya sa akin. Anak ko pa rin si David. Hindi ko kakayanin mawala ng anak. Ang sabihin mo, nakita ka ng lalaki mo! Hayop ka! Hindi mo idamay ang anak ko! Pagpagtabangan kayo pa ng anak mo! Kagaya ng pagtatakip mo sa demonyo mo mo! Kaya kami nagka-leche-leche dito eh! Dahil naging parte ka ng bahay na to! Lahat sinisisi mo sa mga kasamaang ikaw ang gumawa! Sige! Magsama-sama na kayo lahat! Lalapasin totoo, Marites! At kapag nalaman ko, papatay ko kayo ng lalaki mo! Ito ang naging pakinabang natin sa pakikipaglaban kay General Pacheco. Ngayong nasa atin na ang mga diamante, mas lalo natin mapapalaki ang mga negosyo natin. Sigurado ako marami magkaka-interest dito at yun ang magiging daan ko para makilala ko ang tunay kong ama. Okay ka lang ba? Hindi ka ba nasaktan ni Rigo? Naku, muntik na talaga. As in, mabuti na lang dumating ka. Ano ba kasi nangyari? Bakit naman kasi umabot sa gusto ka saktan ni Rigon? Nagulat ka pa ba sa kasamaan ng asawa mo? Basta na lang siya umakyat dito, tinaway kami. Pero tindig, sana pinalagpas nyo na lang. Sana hindi nyo na pinatulan. Talagang papatulan ko siya. Sinabi pa naman niyang papatayin niya si Tanggol. Hindi na ako nakapagtimpites. Oo nga. Pero tindig, binugbog siya ni Tanggol. Halos patayin siya ni Tanggol. Napilayan yung tao tapos ngayon nawala sa serbisyo. Sana pinabayaan nyo na lang. Ang sa akin lang, ayoko na kayo madamay. Itadamay at itadamay niya kami sa galit niya sa amin. Tess, kilala mo asawa mo. Talagang galit na yan sa mundo kahit noon pa na hindi patong-patong ang problema niya. Matagal na niyang ninakaw ang katahimikan sa pamilyang ito. Tingting may aaminin ako. May mas malaki kong problema ngayon. Hindi ko lang masabi sa inyo dahil naunahan ako ng gulo nyo. O ano yon? Kagagaling ko lang kay Ramon. Sinabi ko na sa'yo, huwag kang makikipagkita kay Ramon. Hindi, huwag ka maingay. Gulo lang ang dala nun sa buhay mo. Kaya nga ako nakipagkita. Gusto ko lang ayusin ang gulo. O anong nalaman mo? Niloloko ka lang naman nun. Hindi. Naloko din si Ramon. Dahil yung kilala niyang tanggol na kasama niya, ibang tao. Nagpanggap si David bilang tanggol. Eh, Frenny, ano ba pinagsasabihin mo? Bakit naman siya magpapanggap bilang tanggol? Dahil sa pera. Dahil mayaman ang mga Montenegro. Naku, gulong-gulo na ako sa mga pinagsasabihin niyo. Isa lamang malinaw sa akin, napakasama pala niyang si David. Kaya tindig, kaya pala gulong-gulo tayo sa reaksyon ni Tanggol. Totoo yung reaksyon ni Tanggol. Ngayon niya lang nalaman kung sino ang tunay niyang ama. At paano ka nakakasiguro? Sigurado ko, pinakitaan ako ni Ramon ng prueba. Litrato ni David ang kilala niya na Tanggol. Ngayon ang pinakamalaki kong problema. Dahil sa nalaman na ni Ramon, naliloko siya. Gusto niya patayin si David. Gusto niya patayin ang anak ko. Ayaw na ayaw ng mga katulad ni Ramon na tinatarantado sila.
Si David mismo ang nagdala ng kapahamakan niya. Tanga mo! Dapat tinuluyan ko na yan si Ramon. Dapat di ko na yan si nanay na makarating pa sa mansyon. Nasira lahat ng pinaghirapan ko. Di ko na makapikot si Ramon. Kailangan ko na makatakas dito. Vera, si Jesus Montenegro to. Kailangan natin magkita. Si Montenegro! Mag-isa ka lang? Oo! Sakto! Delikado ang buhay ko. Nabisto ako. Nabisto? Ano ba mo sabihin? Nalipat na ba ang mga papeles sa pangalan na sinasabi ko? Hindi pa. Naayos ko pa, nakapangalan pa rin kay Jesus sa Sereno Montenegro, hindi sa David Dimagi ba? Ano ba nasikaso? Ikaw, wala ka ng dahilan para paglaruan ako. Ako na ang amo mo. Dapat nakapangalan na sa akin yan! Pangalan mo? Mamin ka nga. Kaya ba pinapapalit mo sa pangalang David Dimagi ba dahil yun yung tunay mong pangalan? Kung ngayon pala nagsisinungaling ka na, hindi kita matutulungan! Oo na! Ako si David Dimagi ba? Okay na? Nagpanggap ako na ako'y nawawalang anak ni Ramon Montenegro para makuha ang kayaman nila. Kaso ngayon nabisto ako. Kaya kailangan ng tulong mo para makatakas. Kaya pala desperado kang makuha ang kayamanan ng Caballero at Montenegro dahil hindi ka tunay na Montenegro, tapos idadamay mo pa ako? Anong gagawin ko, ha? Madumi din ang kamay mo, di ba? Inulungan mo kami maging isang kalat namin sa mga kabalyero. Ginawa ko yun kasi kay Olga may utang ako. Sa'yo, wala. Anong gusto mo? Sumama sa hukay ng Olga na yan? Sa dati mong amo? Pero wala na siya! Tawan mo! Lapid! Wala kang magagawa. Ako na ang amo mo. Ako ang may pera. Wala akong pakialam sa pera mo! Diyan ka nakakamali. Dahil alam ko na kailangan mo ng pera. Para sa mga pinagkakautangan mo. Dahil alam ko, hindi ka lang kay Olga may utang. Marami pa. Tama ako? Ito. Handa ako magbigay kahit magkano para malusutan mo lang yung problema mo. Ano kailangan mo sa akin? Kapag nakuha ko ng yaman ng mga kabalyero, gagamitin ko to para makalabas ng bansa. At isa na yun sa rason kaya kailangan kita. At hindi pwede malaman ni Ramon na nakakalabas ako ng bansa. Hindi sapat ang binabayad mo sa pinapagawa mo sa akin. Huwag kang mag-alala. Dadagdagan ko pa yan.
Kapag nakaalis na ako at kapag nakuha ko na ang kayamanan ng mga kabalyero, 500 million. Gagawin ko gusto mo. kapal din ang mukha mo para taasan yung presyo mo. Alamin mo ang lugar mo. Magpasalamat ka nga eh. Binibigyan pa kita. Puso ko tulad mo. At diba, kailangan mo ko. Oo, kailangan kita. Sige. Kapag nagawa mo lahat ng hinihingi ko, sa'yo na ang kalahati ng kayamanan ng mga kabalyero. Pero, sasama ka sa akin sa ibang bansa. Di ko basta-basta tatalikuran buhay ko dito. Wala ka ng buhay dito, Vera. Kapag nalaman ni Ramon na may ugnayan tayo, pupulutin na lang ang ulo mo sa kalsada. Sayang ka. Aray! Pareho lang tayo, Vera. May tinatakbuhan at mukhang pera. Kaya magsama na tayo. Magbagong buhay. Nang tayong dalawa lang. Desperado ka rin, no, Mr. Dimagi ba? Basta to pa rin mo ang pinag-usapan natin. Kalahati ng kayamanan ng kabalyero sa akin mapupunta. At makukuha mo gusto mo. Ang gusto ko sa'yo ay masunurin ka. Nasaan ako ng bilyaran? Nasaan na yung bag ni David? Ako na magtatago. Ano bang gagawin mo dito? Susumbong mo si Kuya David kay tatay, no? Ako nang bahala. Ngayon at wala na ako itatago. Gagawin ko na ang lahat para makalayo sa lugar na to. Mabuti na lang at nasa panig ko si Vera. Kakailanganin ko ang utak niya sa pagtakas ko. Kaya kung sino man maging hadlang sa plano ko, ililibig ko ng buhay.
Hinayaan kong sirain ng mga tao sa paligid ko ang buhay ko. At ito ang kinalabasan. Hindi ko na uulitin ang pagkakamaling yun. Wala na akong patawad sa kahit kaninong babangga sa akin. Oh, eto. Kumain ka na. Mm. Hindi. Umuwi ba si David kagabi? Nakita niyo na ba siya? Hindi, friend eh. Saan ko ba hanapin yung batang yun? Tawagan mo. Wala sa kanya yung telepono niya eh. Saan ko hahanapin yung batang yun? Ano to? Nagsasayang kayo ng pera? Ha? Naghanda pa kayo? Alam niyo naman na wala na akong trabaho? Ano to? Ubus biyaya, pagkatapos bukas nakatunganga. Hindi pa talaga kayo nag-iisip? Ba't ano ba akala mo? Pinagdiriwang namin ang pagkatanggal mo sa serbisyo? Hoy! Animal ka! Matagal na ako nagtitipid sa bunganga mo! Nagtatanong ka ng pabalang, siyempre sasagutin kita ng pabalang. Bastos ka! Lumayas ka sa pamamahay ko! Sausaw ka lang dito! Dagdag ka lang ng gulo! Hindi naman kita pamilya! Rico, tama na. Isa ka ba? Kasalanan mo to eh! Ikaw nag-akyat ng hayop dito! Iniinsulto mo ako? Eh kayo siya insulto ka naman talaga! Rico, ano ka ba? Rico! Ayoko makikita yung magmumukha mo dito! Huwag mo akong palayasin, Rigor! Wala akong matutuluyan, Rigor! Wala akong pakialam sa'yo! Buhawatin! Tino! Rico, tama na sa tinawatin mo tatay mo! Rico, ano ka ba? Nakakatulong ni Senator ni Ronda! Yung upa niya! Isipin mo yung sitwasyon mo ngayon! Ipit din tayo! Ano ka ba? Tama mo! Puro kayo mga chismosa! Chismoso! Ronda! Ang kailangan, maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Sige, dadalhin ko na yung mga papeles dyan. David, kailangan kong lumakad. Pinapa-expedite ko na yung mga papeles mo para mabantay. Oh, tapo mo na yan. Wala na silbi sa akin yung pera ng mga Montenegro. Kung alam na ni Ramon na nagpapanggap ako. Attorney, Vera. Ang ganda ko ng bago lalagyan ko ng mga pera. Yung passport ko, ihanda mo na rin. Para makalis ko na ng bansa. Inasama ko yung tatay ko. I will try my best. But for now, you stay here. Kailangan mo magtago. Dali lang. Oh. Bago masikasuhin niyan, punta mo yung tatay ko sa ospital. Bayaran mo yung mga dapat bayaran na. Sige, gagawin ko. Pero David, tandaan mo yung pinag-usapan natin. O nga, Dad. Akuha mo din yung ate mo. Ni Sal, di ba?
Ingat ka. Oh, Tanggol, saan ka pupunta? Tanggol, kape ka muna. Pupunta ako sa pasugalan. Aalamin ko kung anong sitwasyon. Nakausap ko na si Conchita. Naayos na yung mga nasira doon, kaya pwede nang tayong magbukas ulit. Hindi natin pwede iasa sa ibang tao ang mga negosyo natin. Dapat tayo mismo ang tumutok dito. Utak negosyante ka na talaga. Dapat talaga na personal natin pangasiwaan ang mga negosyo natin. Tara, kasama kita sa pasugalan. Pasyalan natin. Tara. Vera, Nandito na ako sa ospital pero wala yung tatay mo dito. ano? Nasaan siya? Hindi alam ng mga doktor. Bigla na lang daw siya umalis sa ward niya. Sigurado ako umuwi na yan. Sige, bayaran mo na lang mga utang namin dyan. Ha? Sige. Mabuti ligtas si tatay. Pag nagawa na ni Vera ang paraan, yung mga titulo ko, isasama ko si tatay sa pagtakas sa bansa. Sa ngayon, palalaguin ko ang pera ko. Tak si Vera. Dan, bilisan mo na yan, ha? Okay. Ay, Boss Tanggol, Boss Divina, magandang araw po. Magandang araw po. Kamusta ang negosyo? Ayos po. Kita nyo naman, bukas na tayo. Magbabalikan na sigurado yung mga suki nating parokyano. Opo, pinamalita namin na magbubukas tayo agad-agad. Alam niyo naman mga sugarol, nilalagnat po sila pag hindi nakakahawak ng baraha. Conchita, gawin niyo ang lahat para mabawi agad natin ang nalugi sa atin. Kinakailangan bumalik agad ang mga parokyano. Kami pong bahala. Boss, natrabaho po muna kami, ha? Sige na, Conchita. Salamat. Sige lang. Magbubukas na tayo, ha? Ito mo na, Tanggol. Ito na yung senyales. Ito yung sinasabi ko sa'yo. Dahil hawak na natin ang dalawang diamante, mas lalo tayong siswerte. Balang araw tayo na ang magiging pinakamalaking pasuganan dito sa Quiapo. Bago to ah. May pasugalan pala dito. Malaki ba bigayan dito? If you can afford it, high roller lang ang pwede dito, bata. Di mo ako kilala. Kayang-kaya ko bilhin buhay mo. Tabi. Dali. Hello, sir. Parang ngayon lang namin kayo nakita dito, ah. Oo nga po. First time. Oo, dito. Pero sa pagsusugal, asang sana ako. Matanong ko lang. Safe ba dito? Safe na safe, sir. Napakarami naming parokyano. Pero ni minsan, hindi sila nagkaroon ng problema dito sa amin. Sir, may security po kami. Kaya wala kayong dapat problemahin. Ang sa amin lang po sana, kayo naman, huwag nyo kaming bibigyan ng problema. Oo na. Kaya bigyan nyo ng magandang upuan. Bilisan nyo. Kating-kating na ako eh. Gustong-gusto ko na maglaro. Sir, ano pong laro natin? Lucky Night. Para mabilis ko mapalagot tong pera ko.
This way, sir. Simula na ng 3 taon. 250 million na po ang nailabas ninyo. May bala pa ho ba kayo? Meron akong titulo, nagkakahalagang 700 million. Kasangla ko. Ba nabanggit po na nakaharap po ng mga Montenegro? Nakaharap po ng asawa ng apo ni Senyor Facundo. Anak siya ni Ramon. Kung totoo nga may kapatid ako, mas gugustuhin ko na maging magkasundo kami. Sana lang mabait siyang kapatid mo kay Ramon. Di katulad ng kapatid mo kay Mang Rigor, si David. Dumating na ang takdang